Matatandaang nitong Disyembre ng nakaraang taon lamang, formal na tinanggap ng Philippine Air Force ang delivery ng mga bagong air surveillance at air defense radar system na gawa ng Mitsubishi Electric ng bansang Japan at nasa 4 na ganito ang in-order ng ating bansa. Nagkakahalaga ang mga ito ng nasa halos 5.3 billion pesos at napakagandang investment nito para sa pangdepensa ng Pilipinas dahil mas mapapalakas nito ang kapabilidad ng ating Air Force na ma-detect ang kahit anumang nanghihimasok sa ating airspace at may range ito na aabot sa lagpas 600 kilometro. Napakalawak ng kayang ma-detect ng mga radars na ito, ngunit wala ding saysay kapag na-detect na nila ang mga nanghihimasok na aircraft at wala din namang pang-intercept dito ang Philippine Air Force dahil tanging mga FA-50 lang ang supersonic aircraft ng ating hukbong sindatahan at kulang na kulang ang mga ito upang bantayan ang ating airspace. Alam na rin nating marami na ang naghihintay sa update patungkol sa multi-role fighter project ng ating Air Force at marami na ang nagsasawa sa patuloy na paglabas ng update ngunit hindi pa rin napipirmahan ang proyekto na dapat sanay napirmahan na nitong taong 2023. Sa mga hindi nakakaalam, nitong nakaraang taon na sana matutuloy ang proyekto, ngunit hindi kumbinsido si Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. na bumili lang ang Pilipinas ng nasa 12 pirasong fighter jet at gusto nitong magkaroon ng 36 na fighter jets ang Air Force dahil walang silbi umano kapag kakaunti lang ang bibilhin ng bansa. Kaya hindi natuloy nitong taong 2023 ang fighter project dahil nagsumiti ang Department of National Defense ng bagong plano nito para sa AFP Modernization Program na kung saan mas maraming fighter jet ang kanilang bibilhin, mas malaki ang magiging pondo at imbes na hanggang 2028 na lang ang modernisasyon ay gagawin ito hanggang sa taong 2033. At sa pinakabagong balita galing sa Max Defense, kinumpirma nito na inaprubahan na ng ating Pangulo ang bagong plano ng Department of National Defense para sa Horizon 3 na kung saan naabot sa 50 fighter jets ang bibilhin ng Philippine Air Force. At ayon sa inilabas na impormasyon ng defense page noon, itutuloy ng bansa ang pagbili ng nasa 12 hanggang 14 na brand new na JAS 39 Gripen CD mula sa Sweden. Dahil ayon kay Philippine Ambassador sa Amerika na si Jose Manuel Romualdez, hindi talaga kaya ng budget ng Pilipinas ang mga makabagong F-16 Vipers, kaya ang JAS 39 Gripen na talaga ang bibilhin dito ng bansa. Mismong mga media na rin sa Sweden ang nagbalita na malaki ang tsansa ng Gripen sa fighter project ng Air Force, kaya masasabing ito na talaga ang magiging susunod na bagong multi-role fighter na papalit sa mga niretirong F-5 Freedom Fighters noong taong 2005. Maliban sa mga makabagong Gripen, patuloy din ang diskusyon kasama ang US government para naman sa pagbili ng mga second-hand na F-16 fighters dahil nga sa hindi kaya bumili ng brand new nito ng Pilipinas. Planong bumili o kumuha ng nasa 2 squadron o tinatayang nasa 24 na F-16 ng ating Air Force at kahit na second hand lang ang mga ito ay halos kasing lakas lang din ito ng mga brand new na mga aircraft. Ngunit ang mga F-16 na ito mula sa Amerika ay matatagalan pa bago makarating sa Pilipinas kung bibilhin nga ito ng bansa dahil i-upgrade pa umano ang mga ito at papalitan ng makabagong mga parte, kaya inuudyok ng Estados Unidos ang Pilipinas na kumuha ng iba pang F-16 mula sa mga kasapi ng NATO. Kaya maliban sa bagong Gripen mula sa Sweden at mga second-hand na F-16 mula sa Amerika, kasama din sa plano ang pagkuha sa mga F-16 mula sa mga bansang kasapi ng NATO o hindi kaya mula sa Israel, ngunit ang mga ito ay mga mas lumang bersyon ng mga F-16 fighters. Ang kinagandahan lang dito ay agarang may dideliver ang mga fighter jet sa bansa at magsisilbing pansamantalang pandagdag pang depensa habang ina-upgrade pa ang mga F-16 mula sa Amerika at habang ginagawa pa ang mga brand new na JAS 39 Gripen mula sa Sweden. Inaasahan din na nasa 110 billion pesos
Hanggang 115 billion pesos kada taon ang magiging budget para sa modernization program, kaya paniguradong kayang-kaya na ituloy ang mga proyekto na matagal nang natitenga sa programa at inaasahang maraming magiging update ngayong taon sa AFP Modernization Program. Ang natitira na lang na balaki dito ay ang batas na kung saan dapat brand new ang bibilhin ng mga defense assets at hindi pwede second hand na mga kagamitan, kaya dapat na itong baguhin ng ating gobyerno. May mga balita din na may plano pa ring bumili ng brand new na F-16 ang Pilipinas, ngunit hindi ito mangyayari sa mga susunod na taon dahil maliban sa wala pang pondo ang bansa para dito, ay napakaraming bansa ang nag-order ng makabagong F-16 mula sa Amerika. Maliban sa fighter jets, kasama din sa malalaking proyekto na kasama sa prioridad ngayong taon ay ang pagbili ng makabagong mga naval assets at inaasahang mas malalaking mga warship ang i-offer sa ating bansa at marami na ring shipbuilding company ang interesado na sumali sa proyekto. At sa aking sariling opinyon lamang, karapat-dapat nang simulang gawin ang mga warships dito sa ating bansa dahil may mga shipbuilding company na ang nagpahayag na handa silang magsagawa ng technology transfer. Katulad na lang ng Damen Shipyard ng Netherlands na ilang beses na ring nag-offer ng kanilang mga warship sa AFP Modernization Program. Walang plano ang Hyundai ng South Korea na siyang gumagawa ng mga warships ng Philippine Navy na magsagawa ng technology transfer at gawin ang mga barko sa Pilipinas, kaya dapat nang tumingin sa ibang shipbuilding company ang ating Navy na kayang magbigay ng mas magandang deal sa ating bansa. At sa ngayong Horizon 3, inaasahang mas heavily armed na frigate ang bibilhin ng Navy na maituturing na talagang isang totoong frigate, hindi katulad sa ating mga kasalukuyang Rizal class frigates na pang-corvette lang ang dalang armas at weapon system.